Paano kung makakita tayo ng buhay sa Mars? At ano ang mangyayari kapag nakakita tayo ng buhay na mayroong talino na kagaya sa atin? Maligayang pagdating sa Paano Ba Channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kapana-panabik na senaryo. Paano kung makakita tayo ng buhay na alien sa Mars? Tuklasin natin ang mga posibleng epekto nito sa agham, lipunan at sa hinaharap ng eksplorasyon ng kalawakan. Isipin mo, habang nasa isang normal na misyon, nakahuli ng nakakamanghang footage ang rover ng NASA, may mga maliit na organismo parang halaman na nabubuhay sa ilalim ng lupa sa Mars. Nagulat ang buong mundo. Kinumpirma ng mga siyentipiko, nakakita tayo ng buhay sa Mars. Ang diskubreyong ito ay magbabago sa ating pag-unawa sa biology. Kaagad na pag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga organismong ito upang malaman kung paano sila nabubuhay sa matinding kapaligiran sa Mars. Anong klase ng biochemistry ang nagbibigay daan para sa kanilang pag-iral? May kaugnayan ba sila sa buhay sa Earth o ganap na kakaiba? Ang mga teknolohikal na pag-unlad ay biglang aangat. Mag-iinvest tayo sa mga bagong paraan upang pag-aralan at makipag-ugnayan sa buhay sa Mars. Mag-isip ng mga advanced na biohazard labs sa Earth at mas sopistikadong mga misyon sa kalawakan na dinisenyo para ligtas na hawakan at pag-aralan ang mga extraterrestrial life forms. Ang reaksyon ng publiko ay magiging malaki. Ang mga tao sa buong mundo ay magiging tutok sa kanilang mga screen, sabik sa mga update. Walang humpay ang media coverage at ang mga talakayan tungkol sa mga implikasyon ng diskubre ay aagaw ng mga headline. Magkakaroon din tayo ng mga mahahalagang etikal na tanong. Dapat ba tayong makialam sa buhay sa Mars? Paano natin poprotektahan ang mga organismong ito mula sa kontaminasyon ng mga mikrobyo mula sa Earth at vice versa? Ang debate tungkol sa planetary protection ay iinit na may mga eksperto na nag-a-advocate para sa mahigpit na mga patakaran. Ang diskubre ay magpapasiklab ng pangarap na kolonisahin ang Mars. Ngunit, ito rin ay magpapakomplika dito. Kailangan nating bumuo ng mga bagong protocol upang masiguro na ang aktibidad ng tao ay hindi makakasama sa mga ekosistema sa Mars. Ang mga plano para sa kolonisasyon ng Mars ay kailangang baguhin upang balansehin ang eksplorasyon at ang konserbasyon. Kultural, ang diskubre ay magpapaisip sa atin tungkol sa ating lugar sa universo. Tayo lang ba ang nabubuhay? Ano ang sinasabi ng buhay sa Mars tungkol sa posibilidad ng buhay sa iba pang lugar? Ang mga pilosoper, artista, at teologo ay magbabahagi ng kanilang mga pananaw sa malalim na implikasyon nito. Sa hinaharap, ang diskubre ng buhay sa Mars ay maaaring magbigay daan sa mga bagong uri ng diplomasiya at relasyon sa mga extraterrestrial na nilalang. Ang ating paglapit sa eksplorasyon ng kalawakan ay magiging lubos na nabago, pinapagana ng parehong pag-iingat at pagkamausisa. Kaya, paano kung makakita tayo ng buhay na alien sa Mars? Babaguhin nito ang lahat, mula sa agham at teknolohiya hanggang sa lipunan at sa ating pananaw sa buhay mismo. At paano ba kung ang mga robot na lang ay ipalit para sa trabaho ng mga tao? Ano ang mangyayari epekto nito sa kapaligiran at sa mga tao? Yan ay tatalakayin nating istorya sa susunod na Paano Ba? Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Paano Ba channel at ibahagi ang inyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba.